Medyo masyadong malupit, di ba? Tama. King Tian? Kumusta? Anong sinabi mo? Sinong sinabi mong bumalik? Magsalita ka, hindi kita marinig. Liu Chue! Liu Chue! King Tian, Miss Jiang. Miss Jiang, Miss, okay ka lang ba? Ako. Miss Jiang, dalhin ka namin sa ospital agad. Kalimutan mo na. Ang pagpunta sa ospital ay wala ring magbabago. Miss Jiang, noong nakaraan, ang matandang babae nakuha ang lihim na gamot mula sa ermitanyong doktor na si Wo Yun. Hindi ba ito gumana ng maayos? Sakto lang na iningatan ako nito na buhay. Kapag naubos na ang huling tableta, hindi ko alam kung makakalampas pa ako sa susunod na taon. Kaya, ibinaba mo ako mula sa bundok para pumalit kay Du Guanyun at pakasalan ang panganay na anak na babae ng pamilyang Jiang. Hindi ko siya papakasalan. Ayaw mo? Pero ang pamilyang Jiang, ang pinakamayaman sa Tianhai, kahit na si Miss Jiang ay medyo mahina, ang pakakasalan siya ay isang napakalaking biyaya para sa iyo. Ang biyayang ito, bakit hindi mo kunin? Hoy, hindi magagawa iyon ni Xiaoyun. Hindi niya magagawa. Ano ang tungkol sa kanya? Ikaw, Ang biyayang ito ay para sa iyo. Gusto mo ba? tama na. Tumahimik ka. Wala kang modo. Tatay, huwag kang magalit. Hindi sinadya ng kuya. Lumaki si kuya sa probinsya. Hindi niya naiintindihan kami ng mga anak ng mayayamang pamilya at ang mga responsibilidad na dinadala namin. Mga responsibilidad? Kung gayon, gusto kong itanong, anong responsibilidad ang dinadala mo? Kakapasok ko lang sa programa ng medisina para sa graduate ng Tianhai University. Walang hanggan ang aking hinaharap. Ang dala ko ay ang bigat ng pamilya Du na yumayaman at nagtatagumpay. Paano ako magpapakasal sa pamilya Jiang? At pakasalan ang babaeng sakitin na hindi magtatagal. Hindi ka pwedeng magpakasal sa kanila. Kaya bakit ako ang kailangan? Tama na. Probinsyano ka lang. Ang makapag-asawa sa pamilya Jiang ang pinakamalaking halaga mo sa pamilya Du. Si Guanyun, at ikaw ay hindi pareho. At saka, ikaw ay nakatakda ng pakasalan si Miss Jiang mula pagkabata. Ito ay inayos ng ating mga magulang. Ang isang tagapamagitan ang nagpatibay ng kasunduan. Hindi mo pwedeng basta sabihin na ayaw mo siyang pakasalan at kanselahin ito. Narinig mo ba ako? May pagkakasunod-sunod ang mga nakatatanda. Ikaw ang kuya, kaya ikaw dapat ang magpakasal sa kanilang pamilya. Hindi iyan ang sinabi mo dati. Ikaw ang nagpilit na ibigay ko ang pakikipagkasundo kay Du Guanyun at pinadala mo ako sa probinsya. Hindi ba? Du Chen, probinsyano ka lang. Bagay na bagay ka para sa babaeng may sakit mula sa pamilya Jiang na hindi magtatagal. Sa tingin ko, kayong dalawa ay bagay na bagay. Hindi ko alam na ang isang maliit na pamilya, tulad ng mga Du, ay maglalakas loob na hamakin ang aking pamilya Jiang. Hindi ako makapaniwala na hindi ko alam. Ang walang kwentang pamilyang Du ay nangahas na hamakin ang pamilya Jiang ko. Ang ganda niya. Sayang lang at lumpo siya. Miss Jiang, Siya iyon. Kaya, siya ang Miss Jiang. Miss Jiang, anong nagdala sa iyo rito ngayon na nagpaihip sa iyo? tigilan mo ang pagpapanggap. Ang aming Presidente Jiang ay narito ngayon upang kanselahin ang kasunduan. Ang kasal ay sa loob ng 3 araw. Ang inyong pamilyang Du ay tumanggap ng maraming dote mula sa aming pamilya Jiang. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa man lang namin nakita ang lalaking ikakasal. Kung ganoon, kanselahin na natin. Ito ang kasunduan sa pagpapawalang bisa. Tapos na ang engagement. Pirmahan mo. Ang dote ay dapat ibalik sa pamilya Jiang kaagad. Miss Jiang, maaari naming ipaliwanag ito. Oy! Ano? Miss Jiang, itong si Du Chen, anak din siya ng pamilyang Du namin.
Tama yan. Si Xiao Chen ang panganay kong anak. Ibig sabihin siya ang nakatakdang pakasalan ka. Bago ito, tumakas siya at hindi na bumalik. Matagal na naming siyang hinahanap. Hindi namin intensyong maantala ang mga bagay-bagay. Ah, tama. Hindi nila intensyong maantala ang mga bagay-bagay. Sadyang ginawa nila iyon. Ikaw, Hindi mo ba ako tinawag na malas dati? Sinabi mong magaling lang ako sa paghukay ng mga ligaw na gulay sa probinsya. Tama na. Tumahimik ka. Kaya ikaw pala yung Jiang Yanqing, ang nakatakdang pakasalan ako, tama? Lola ay pinipilit ng husto ang kasal na ito. Kung ito ang lalaking ito, baka hindi naman masyadong masama. Hindi naman masama. Hindi tayo bagay. Kanselahin na natin. ikaw na walang utang na loob na anak. Tatay, Hindi dahil sa iyong binti na hindi kita pakakasalan. Dahil masyado kang pangit. Xiao Shue, mukha ba akong pangit? Miss Jiang, ikaw ang pinakamagandang babae sa Tianhai. Ako. Sabi ng nakatatanda kong kapatid, ang siomay ay masarap kapag mainit at ang babae ay maganda kapag mayakap. Ikaw ay masyadong payat. Kung ganoon, kanselahin na natin ang kasunduan. Ang pamilya Jiang ay gusto ang 10 milyon kong dote na ibalik ka agad. Magkano? 10 milyon. Mahal. Inaamin ko, ang boses ko kanina ay medyo malakas. Ano? Wala kang pakialam na may kapansanan ako? Gusto ko talaga ang mga babaeng katulad mo. Mahilig ka sa pamilya at hindi ka palalabas. Bukas ng umaga, sa Civil Affairs Bureau, hintayin mo ako ng 10:30. Oo, mahal. Young Master Du, saka pakiusap iwan ang numero ng telepono kay Miss Jiang. Makikipag-ugnayan kami kung kailangan. Ito ang iyong telepono. Ang ganda ng teleponong ito. Pwede maglaro ng Snake at pati Tetris. Gusto mong maglaro? Bumili ng bagong telepono. Kung wala kang pera, ako na ang magbabayad. Liu Shue, transferan mo siya ng pera. Ito. Bigyan mo siya ng cash. Si. Ito na. Wow, mahal, ang bait mo? Liu Shue, alis na tayo. Iimpake mo ang mga gamit mo. Bukas, magpapadala ang pamilya Jiang para sunduin ka. Tandaan na dalhin mo ang dote ko pabalik. Miss Jiang, anong ibig sabihin nito? Ang dote ay para sa lalaking ikakasal. Natural, dapat itong manatili sa kanya. Liu Shue, alis na tayo. Oh, Paalam, mahal. Miss Jiang, Miss Jiang, hindi ba sinabi mong gusto mong kanselahin ang kasunduan? Paano naging magpakasal bukas? Tinutupad lang ang hiling ni Lola. Bukod dyan, hindi naman mahalaga kung sino ang pakasalan ko. Gustong-gusto ni Lola na mag-asawa ako. Hindi ko siya pwedeng biguin. Pero kanina, nang pinupuri ka ng bagong lalaking ikakasal, nakangiti ka ng todo. Gold digger lang siya na may masamang panlasa. Bukod dyan, isang segundo siya'y tinatawag akong pangit. Susunod na segundo, narinig niya ang 10 milyong dolyar na dote. At handa na niya akong tawaging asawa. Ginang Jiang, nagsusuka ka na naman ng dugo. Tatawagin ko si Professor Wang at ang iba pa kaagad. Wag! Napakaraming beses na silang pumunta. Kailan naman nakatulong iyon? Nakakahiya lang na si Woyo na banal na doktor ay walang permanenteng tirahan. 3 buwan na ang nakalipas. Pumunta ang ginang para maghanap ng gamot. Ngunit noong bumalik siya upang hanapin si Woyo na banal na doktor, wala na ang lugar. Si Woyun na banal na doktor ay walang permanenteng tirahan. Maraming tao ang sumubok at nabigo. Narinig ko na si Woyo na banal na doktor ay may isang alagad. Nagsimulang mag-aral ng medisina sa edad na 6. Nagtapos sa edad na 9. Sa edad na 13, siya ay nakapagligtas na ng hindi mabilang na buhay. Siya ay kilala bilang munting medical na sage. Kung mahahanap natin siya, ang iyong sakit ay tiyak na gagaling. Anong munting medical na sage? Titulo lang iyan. Bukod dyan, hindi man lang natin siya makita.
Gagawin natin ang makakaya at iiwan ang iba sa tadhana. Ikaw na walang utang na loob na anak. Pumunta ka rito. Ikaw, Walang sino man ang nangahas na sumuway sa iyong ama ng ganyan. At nagdulot ka sa kanya ng 10 milyong dolyar na suporta mula sa pamilya Jiang. Hintayin mo lang. Itong si Duchen ay patay na tao. walang utang na loob na anak. Kanina lang. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Mukhang kailangan ko talagang turuan ka ng maayos. Kung ano ang mga patakaran at kung ano ang mga asal. Ano bang mali sa sinabi ko? Hindi ba ikaw ay nagsasabi ng parehong bagay? Tumahimik ka. Ikaw na walang utang na loob na anak. Papatayin kita sa suntok. Mahal? Paumanhin. Hindi ko alam. But, Na napakahina mo pala. hindi man lang kalahati ng lakas ni Tayun. Si Tayun ba? Simula ngayon, i-freeze ko lahat ng iyong mga bank card. Huwag ka nang umaasang makakuha kahit 1 sentimo mula sa akin. Para bang binigyan mo ako dati. Sasabihin ko sa'yo, Mula ngayon, kung kailangan ko ng pera, ibibigay ito ng asawa ko sa akin. Ito ba ang uri ng telepono na ginagamit ng lahat ngayon? Lahat sila ganito. Malaki, kop, at manipis na ganito? Anak ko, nasa bundok ka noon, mahigit 1 dekada na, kaya naman hindi ka updated. Kapag bumaba ka ng bundok, dapat mong umangkop sa modernong lipunan ng mabilis. Huwag lang isipin ang pera. Dapat gumawa ka pa ng iba, tulad ng maglaan ng mas maraming oras. Sa Douyin. Douyin? Kumusta sa lahat ng nanonood ng live? Kumusta kayo? Ako si Lola Jiang. Narito ako ngayon sa live para maghanap ng mapapangasawa para sa apo ko. Tingnan ninyo, ito ang apo ko. Kaya, hindi ba siya maganda? Hindi ba asawa ko iyon? Bakit nasa dating show pa siya? Siya ay 24 na ngayong taon. Siya ang CEO ng isang malaking kumpanya. Sa likod ko dito ay ang villa ng aming pamilya at ang mga villa na tulad nito. Marami pa kaming daan-daan. Kung handa kang magpakasal sa aming pamilya, ang titulo ng lupa ay ilalagay sa pangalan mo. Ang iyong arawang allowance ay magiging 1 milyong dolyar. 1 milyon? Milyon? Pagkatapos ng 20 araw, makakabili na ako ng stone slab bed. Asawa, saan ako kukuha ng 1 milyong dolyar ko ngayon? Padala. Wow, ang galing nito. Kukunin natin ang lisensya ng kasal at magpapalitrato bukas. Maghanda ng maaga. Magsuot ng mas maganda. Maghanda para sa litrato ng maaga. Si Asawa, salamat sa paalala. Ang bait mo talaga. Liu Chue, bakit wala pa siya? Tawagan mo siya at bilisan. Opo. Asawa, asawa. Nandito na ako. Bakit ka nagsuot ng ganito? Hindi ba ikaw ang nagpaalala sa akin? Kailan kita pinaalalahanan? Tinawagan mo ako kahapon at sinabi magpapakuha tayo ng litrato ngayon. Kaya sinabi mong magsuot ako ng maganda. Tingnan mo, ito ang pinakamaganda kong damit. Hoy, nag-ayos na rin si Tayun. Pagdating sa pag-aayos mula ngayon, hindi mo na kailangang gawin ito ng mag-isa. Liu Shue, pumunta ka sa kotse at kunin ang ekstrang suit ko. Oh. Miss Jiang, Bakit mo ibinibigay sa akin? Para sa isang maliit na bagay, inaasahan mong gagawin ko ito mismo? Young Master Du.
Well, tara pasok. Ah, sige. Hindi ito gagana sa litrato. Ah, ano ang mali? Para sa sertipiko ng kasal, parehong ikakasal kailangang nasa parehong antas. Pero dahil nakaupo ang nobya, hindi tayo makakakuha ng litrato. Kung hindi, tumayo ka sandali. Mabilis lang. Dahil hindi tayo makakakuha ng litrato, huwag na lang muna tayong magpakasal. Hoy, teka. Kaya nating kunan. Ayos lang ba ito? Kaya. Buti na lang. Muntik na akong mawalan ng aking diyosa ng kayamanan. Anong ginawa mo kanina? Ano? Ang aking diyosa ng kayamanan. Ang lalaking ito ay ipinanganak na may kahanga-hangang lakas. Maaring ito ay itinuro ng master na binanggit niya, kumpara kay banal na Dr. Woyun. Sino ang mas malakas? Ang kanyang master o ang doktor? Ang iyong kakayahan ba ay itinuro ng iyong master? Siyempre, sa pamamagitan ng paraan, mahal, kasal na tayo. Kaya oras na para ihatid kita para makilala ang aking master. Sino ang guro mo? Ang pangalan ng aking guro ay Quan Zuen. Quan Suven. Narinig mo na ba siya? Hindi. Ang aking guro. Siya. Mabuting alagad. Mabuting alagad. Guro. Ah, mabuting alagad. Hulihin mo ang malaking manok sa labas. Ang malaking manok na iyon. Iluluto ko ang ilang masarap na inihaw na binti ng manok para sa iyo. Oo, guro. Sina. Bata, kinakain kita ay magpapataas ng aking kapangyarihan ng 8 antas. Halika, kunin mo ako! Isang piraso ng karne na dumating sa aking pintuan. Tanga ako kung hindi ko kukunin. Guro, gusto kong kumain ng inihaw na binti ng manok. Siya. Guro. Nagpadala sa amin si kuya ng isa pang matigas na kama. Ay, naku. Bakit jade na naman? Ano ang jade? Guro? Ah, haha. Ito ay isang uri lang ng bato. Guro. Dahil lang sa napakahirap natin, kailangan pa natin si kuya na magpadala sa atin ng kama na ganito katigas. Ngayon, hindi mo man lang hayaan akong magkaroon ng nakakagutom na manok. Guro. Gutom ako. Haay. Paano ka naging ganito kabilis? Kahit na ang aking guro ay isang mahirap na matandang lalaki lang at kailangan pa ang aking kuya para bigyan siya ng kama na bato, ginagawa pa rin niya ako ng masarap na binti ng manok araw-araw. Siya ay talagang mahusay na guro. Ah, tama. Misus, bakit mo laging kailangang umupo sa silyang de gulong? Napakahirap itulak ka. Haay, ang matandang Jijiang at ang kanyang asawa maagang pumanaw. Dagdag pa diyan, ang batang Panginoon ay madaling kapitan ng sakit mula pagkabata. Nang maglaon, isang aksidente sa sasakyan ang nagparalisa sa kanyang mga binti. Sinabi pa ng mga tao na hindi siya magtatagal. Ano? Paano nangyari iyon? Ano? Nagsasawa ka na ba sa akin ngayon? Haay. Siyempre hindi. Ang ibig ko lang sabihin ng iyong mga binti ay hindi ganoon kahirap gamutin. Kaya kong gamutin ang mga ito. Sabi mo, kaya mong gamutin ito? Itong binti, kaya kong gamutin. Ang paggamot lang, medyo mahirap. Binata, pakitigil na ang pag-asar kay CEO Jiang. Kahit ang sikat na Woyun na banal na manggagamot ay gumamit lang ng kanyang sikretong gamot para lang mapanatili siyang buhay. Kung gusto mo talaga siyang gamutin, narinig ko kailangan mong hanapin ang alagad ni Woyun, ang munting manggagamot, para kumilos. Kilala mo ba siya? Hindi. Manggagamot? Mukhang nakakatakot. Baka hindi ako sikat gaya niya. Pero ang sakit niya, siguradong kaya kong gamutin. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Sige, umuwi muna tayo. May auction bukas at naroon ang alagad ni Woyun. Kailangan nating maghanda. Maligayang pagdating, Miss at Binata. Ito ay mas malaki kaysa sa kubo na tinitirhan ko sa bundok. Nakita mo na ba? Ikaw, dalhin ang binata sa kanyang silid. Oo, Miss. Teka, anong sinabi mo? Hindi ka matutulog sa akin? Hindi muna. Hindi muna. Hindi pwedeng ganyan. Dapat matulog tayo sa iisang silid. Saang silid ka natutulog? Nasaan ang silid mo? Anong sinabi mo? Liu Chue! Liu Chue! Binata, wala roon ang silid ni CEO Jiang. Ju Chen, anong ginagawa mo? Ubarin mo ang damit mo. Ubarin ang damit ko?
Alam mo ba ang sinasabi mo? Wala ka bang gagawin ngayong gabi? Bilisan mo. Nararamdaman mo ba yan? Hindi. Subukan natin sa ibang posisyon. Paano ngayon? Itong babaeng ito, sa wakas, sumang-ayon na siya, seryoso, sa liwanag ng araw, at sobrang matindi. May swerte ba? Ngayon? Huwag mong sayangin ang pagsisikap mo. Ang mga binti ko. Ay manhid na ng matagal. May pangkalahatang ideya ako sa kalagayan mo. Ang sakit na ito. Kaya kong gamutin. Tapos, Yun lang. subukan mo ulit. Bakit mo ako sinipa sa maselang parte pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ang mga kabataan ngayon, walang hiya. Nararamdaman ko na ang aking mga binti. Mas mabuti na ang aking mga binti. Oy, okay ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Alam ko na. Alam ko na. Paano naging ganoon ang pagkakataon? Kagagaling lang ng iyong mga binti. Ang makakatayo ay kahanga-hanga na. Kung gusto mong tunay na gumaling at makalakad muli, kailangan ng hindi bababa sa isang buong sesyon ng paggamot. Sinasabi mo bang may pagkakataon pa bang gumaling ang aking mga binti? Ngunit kahit na magamot ko ang iyong mga binti, ipinanganak kang mahina ang pangangatawan. Pagkatapos ay nagkasakit ka ng malubha. Nasira ang iyong pundasyon. Kung hindi ka mapapakain ng mga bihirang at mahalagang sangkap, 1 taon mula ngayon, mamamatay ka pa rin. Ang iyong mga kasanayan sa medisina. Itinuro sa iyo ng iyong guro, tama ba? Oh, ano yan? Dahil kayang gamutin ni Duchen ang aking mga binti, kaya ang kanyang guro baka kayang gamutin ang aking sakit. Nasaan ang iyong guro? Maaari mo ba akong dalhin upang makita siya? Sige. Oh, tatawagan ko siya ngayon. Walang sumasagot. Tiyak na nagtatanim ang aking guro ngayon. Busy siya. Ang aking guro ay mahilig magtanim kaysa sa ano paman. Ang iyong guro, ano ang kanyang itinatanim? Labanos. Mahilig ang aking guro sa labanos. Guro! Ha? May tao sa paanan ng bundok na gustong gumastos ng 10 milyon para bilhin ang iyong Woyon Ginseng. 10 milyon? Naku, sige. Kaya kayang-kaya lang niyang bilhin isang maliit na ugat ng ginseng. Tulad ng naisip ko, kailangan pa nating mahanap siguro Woyon. Nagmula ako sa bundok ng nagmamadali at hindi nagdala ng anumang mga halamang gamot. Hindi! Kailangan kong humanap ng paraan upang makontak ang aking guro. Pakuha sa kanya ang aking kahon ng mga halaman. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay ang aking asawa na pinagkukunan ng pera ng ganun-ganun na lang. Okay lang. Nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Sa totoo lang, ako. Oo. Ang karakter na double happiness. Medyo mataas pa. Dito, idikit mo ito rito. Okay, nakuha ko. Kunin mo yon at ilagay doon. Okay. Palakihin ang mga lobo ng mas mabilis. Ilagay ang malaking karakter na happiness doon. Taas. Naku, alang-alang. Tingnan mo ng mabuti. Idikit mo na lang dyan. Okay na. Lola? Lola, anong ginagawa mo? Sandali, bakit ka lumalabas ng kama? Walang magaling si Duchen. Oh, Lola. Ginagamot ni Duchen ang aking mga binti. Anong iniisip mo? Wala akong pakialam sa lahat ng iyon. Tingnan mo, pinalamutian ko na ang silid pang kasal. Anyway, ngayong gabi, kailangan ninyong dalawa na gawin ang kasal para sa akin.
Tuken. Tuken, Du, Chen? kahit kasal na tayo ngayon, may ilang patakaran akong kailangang ilatag. Kailangan kong sabihin sa'yo ng maaga. Anong klasing patakaran? Unang patakaran. Pagkatapos nating ikasal, walang pagsasama sa isang silid. Ano? Alam mo ang sitwasyon ko. Kung makakarating pa ba ako sa susunod na taon, ay hindi pa sigurado. Pinilit ako ni Lola na magpakasal para lang hindi ako mag-isa pag alis ko. Pero ngayong mag-asawa na tayo, kung mauwi akong mag-isa, hindi patas na iwan kang mag-isa. Si? Ano pa? Pangalawang patakaran. Siya ay hindi pinapayagan sa kwarto. Kita mo? Siya mismo ay hindi sumasang-ayon. Sabi niya hindi ka patas kay Ching Tian. Hindi mo siya pinapayagang matulog sa kwarto. Si Ching Tian ay may sariling silid at sariling kama, kaya hindi niya kailangang matulog sa kwarto. Pangatlong patakaran. Pwede mong gastusin ang pera ko kahit paano mo gusto. Basta sa bawat gagastusin mo, kailangan mong sabihin sa akin ng maaga kung para saan. Si. Ang kuripot. Pangako sa hinliliit. Pangako sa hinliliit, banal na sumpa, 100 taon, hindi magbabago. Kaya ito ang acupuncture kit. Masakit ba? Medyo... Anong ginagawa mo? Kaya iyon ang hinahanap mo. Siyempre. Mas sasakit pa ito mula ngayon. Kung patuloy kang sumisigaw, masisira ang pagpasok ng karayom. Huwag mong sabihin, iyong mga patakaran na nabanggit ko ang nagpagalit sa kanya? Unang patakaran. Walang pagsasama sa iisang kwarto pagkatapos ng kasal. Ano? Hoy! Ikaw ba galit sa akin? Si. Magsisimula tayo ng 2 acupuncture session ngayon. Mas mabuting kumuha ka ng isang pares ng saklay. Tutulungan kanilang maglakad-lakad at tutulungan kanila sa iyong mga ehersisyo sa rehab. Kaya. Ibig sabihin ba hindi ko na kailangan ng wheelchair? Para sa mas mahabang panahon, malamang kailangan mo pa rin. Kung hindi, ang iyong mga binti, hindi kakayanin ng pressure. Si. Kailangan mo ng araw-araw na acupuncture sa loob ng ilang sandali. Kailan ka available? Karaniwan akong nasa kumpanya. Matulog ka. Matulog? Uy, Baba. Sandali, hindi ikaw ang kausap ko. Siya ang ibig kong sabihin. Tayun. Sandali, sasama ka sa akin sa isang auction dahil asawa kita, asawa ni Jiang Yanqing. Kapag lumalabas ka, kinakatawan mo ang reputasyon ng pamilya Jiang. Isuot mo ito. Sasama ka sa auction kasama ko. Si. Guan Yun, anak, sa auction na ito, dapat mong makilala ang ilang mayayamang dalaga. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Nanay, narinig ko na sa auction na ito, ang alagad ni Woyo na banal na manggagamot ay dadalo. Kung makikilala natin si Woyo na banal na manggagamot mismo, kung gayon ang sakit ni Jiang Yanqing, ay maaaring gumaling. Tama? Si Woyun na banal na manggagamot ay hindi isang tao na basta mo na lang makikilala.
ang pamilya Jiang ang pinakamayaman sa lungsod ng Tianhai. Kahit si Madam Jiang ay gumastos ng hindi mabilang na yaman para lang makita siya mula sa malayo, para gamutin niya siya? Managinip ka. Madam Jiang, narinig ko na ang darating ngayon ay isang alagad ni Woyon na banal na manggagamot. Pinangalan ng Jiming. Ang may-ari ng minahan na si Jiming ay nagmamay-ari ng pinakamalaking minahan ng jade sa bansang A na may hawak na 70% ng high-end na merkado ng alahas. Nakilala mo na ba siya? Hindi. Kahit kay Woyo na banal na manggagamot, minsan ko lang siya nakilala. Ngunit, kilala ko ang kanyang aso. Ang kanyang aso. Noong oras na iyon, noong pumunta ako upang magmakaawa para sa gamot, hindi nagsalita si Woyon na banal na manggagamot kahit isang salita. Iyon ay ang kanyang aso, na nagdala ng bank card sa loob gamit ang kanyang bibig. Pagkatapos noon, naisip ko, ang asong iyon ay talagang kahanga-hanga. Kaya para sa aking munting ching, nag-adopt din ako ng aso. Jiang, Miss Jiang, tumayo siya, nanay. Si Jiang Yanqing ay talagang nakatayo. At ang nasa tabi niya ay si Du Chen. Ang damit ang nagpapaganda. Yung probinsyano na si Du Chen, wala pang 2 araw kasama ang pamilya Jiang, at nagbago na siya agad. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ay naku, ang asong ito. Kamukhang-kamukha ng aso sa bahay ni Woyon na manggagamot na banal. Tiyak na malapit lang si Woyon na manggagamot na banal. Tama. Woyon na manggagamot na banal. Uy, Lola. Hindi ako si Woyo na manggagamot na banal. Ako ang asawa ni Jiang Yanqing. Ikaw ba yan, Xiao Chen? Ang gwapo mo ngayon. Xiao Chen, mahal. Ikaw ay biyaya sa aming pamilya Jiang. Maligayang pagdating, mga kilalang panauhin, sa aming subasta ngayon. Ang kalahati ng kita mula sa subasta ngayon ay ibibigay ng pundasyong pangkawang gawa sa mga bata sa kabundukan. Bilang karagdagan, ang taong pinakamaraming nag-donate ay makakatanggap ng pagkakataong makilala si Woyon na manggagamot na banal. Kalahati ng kita mula sa auction ngayon ay i-donate ng Charity Foundation sa mga bata sa bundok. Dagdag pa, ang taong gumawa ng pinakamalaking donasyon ay magkakaroon ng pagkakataon na makilala ang kilalang doktor na recluso, si Woyon. Ako, Du Guanyun, mula sa Du Group. Ako ang magsisimula. Nagdodonate ako ng isang sulat kamay ni Master Wang Feihe. Simulang bid ay 1 milyon. Yanqing, ang sulat kamay na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Kung makikilala natin si Woyon, gagamutin ang iyong sakit. Gawa ng isang master na may mga hagod na parang dragon at ahas. Ang sulat ay sumasalamin sa tao. Sumpain siya. Bastos kang taga-bukid. Nakasulat dito ng Chunchi Yanyun. Kuya, huwag mong sabihing hindi mo mabasa ang 4 na letra na ito. Nakalimutan ko. Lumaki ka sa probinsya. Siguro hindi nila itinuturo yan doon. Hindi nga. Kaya pala. Kaya, kuya, anong tingin mo sa pirasong ito? Sa totoo lang, karaniwan lang. Kuya, ito ay likha ni Master Wang Feihe. Si Master Wang ay itinuturing na pinakamahusay na calligrapher sa ating panahon. Noong kabataan niya, nakilala niya ang banal na Dr. Woyon. Nakatanggap siya ng personal na gabay mula sa banal na doktor mismo. At ikaw ay nangangahas sabihing ang likha ni Master Wang ay hindi espesyal? Ikaw ay talagang ignorante. Kung ganoon, anyayahan natin ang aking kuya na magpakita sa atin. May tao, dalhin ng brush, tinta, papel, at inkstone. Ang aking kuya rito lumaki sa probinsya. Siya ay hindi masyadong may kultura. Hindi man lang niya kilala si Master Wang. At humingi siya ng napakalaking papel. Akala ba niya kung malaki ang papel, magiging maganda ang kanyang kaligrapiya? Pakiusap, huwag mo siyang tawanan. Pagkatapos ng lahat, lumaki siya sa probinsya. Siya ay hindi maraming nabasa. Bakit kayo lahat ganyan tumingin?
Dahil ba sa kaligrapiya ng aking kuya ay napakasama? Paano mangyayari iyon? Kuya, ang sulat kamay mo. Anong mali sa sulat kamay ko? Ang sulat kamay mo. Sa unang tingin, mukhang maayos. Pero kapag tiningnan ng mabuti, hindi sapat ang pagkaka-relax ng postura at ang mga stroke ay hindi natural na dumadaloy. Kailangan mo ng mas maraming practice. Lahat iyon ay walang kabuluhan. Mali ka ng tuluyan. Ang sulat ng binatang Du ay dumadaloy tulad ng ulap at tubig. Ang mga stroke ay matapang at kakaiba. Ito ay malalim na tumatagos. Parang dragon na pumapaitaas sa kalangitan. Puno ng diwa, parang kabayong lumulukso sa hangin. Ang postura ay buhay na buhay. Oo, ang sulat na ito ay talagang mas mahusay kaysa kay Master Wang Feihei. Kukunin ko ito para sa 5 milyon. 650,000. 700,000. 800,000. 1 milyon. Tama. Ang himalang Dr. Woyo na iyon, sino ba talaga siya? Bakit lahat ay naghahanap sa kanya? Ako ay may napakaseryosong sakit. Kung hindi ako makakuha ng gamot mula sa himalang Dr. Woyun, hindi ako mabubuhay hanggang sa susunod na taon. Lahat ng mga Diyos, patawarin ninyo kami. Lahat ng mga Diyos, patawarin ninyo kami. Kaya pala. Sinabi ko nang gagamutin si Jiang Yanqing. Bakit hinahanap pa rin niya ang himalang Dr. Woyun na iyon? Kalimutan na. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ang pagiging maingat niya ay naiintindihan. Tama. Darating ba ang himalang Dr. Woyun ngayong gabi? Huwag mag-alala. Kung darating ang himalang Dr. Woyun ngayong gabi, tiyak kong makukumbinsi ko siyang gamutin ka ng maayos. Pagkatapos ng lahat, napakaganda mo at napakayaman. Ayokong mamatay ka ng maaga. Ayoko ring maging biyudo. Mabilis, kunin ang gamot. Ang gamot na inireseta ng himalang Dr. Woyun. Mabilis, inumin mo na agad. Hindi ba ito ang bote ng gamot ng aking master? Lola Jiang, sabi mo ito ay gamot mula kay Woyun ang banal na doktor? Oo, ito ang gamot na inireseta ni Woyun ang banal na doktor. 10 milyon para sa 10 pildoras lang. Noong panahon na iyon, si Woyun ang banal na doktor ay pinadala ang kanyang aso upang ilabas ang gamot. May nakadikit na tala, sabi roon, ito ay nagliligtas ng buhay, hindi ng katawan. Tayun, tingnan mo kung gaano kagaling ang aso niya. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Ang gamot na ito ay isa na lang ang natitira. Upang gamutin ang sakit ni Yanqing, kailangan nating hanapin agad si Woyun ang banal na doktor. 11 milyon. 12 milyon. Binabati namin si Jido Chen sa matagumpay na subasta ng kanyang kaligrapiya sa halagang 12 milyon. Ang nalikom ay direktang ibibigay sa mga bata sa bundok ng foundation ng Kawang Gawa. Magbigay tayo ng palakpakan upang pasalamatan si Jido Chen. Dumating na ang alagad ni Woyan ang banal na doktor. Ito ang magaspang na Jade. Magaspang na Jade. Hindi mo ba alam ito? Ang magaspang na jade ay mina, likas na ore. Ang mga magaspang na jade na ito sa kahon, putulin ang panlabas na balat ng bato. Sa loob ay ang jade ay. Sa ilalim ng weathered crust na ito ba ay jade o bato? Nasa tadhana na lahat. Ang pagsusugal sa mga bato ay parang pagsusugal sa iyong buhay. Kung manalo ka sa pusta, yumayaman ka magdamag. Kung matalo ka, mawawala lahat sa iyo. Nagbibiro lang sa lahat, hindi kailangang kabahan. Ngayong gabi, ang auction, ang kita mula sa kalahati ng lahat ng kita, ay i-donate sa mga bata sa mga bulubunduking lugar. At ang taong pinakamaraming nag-donate, susulat ako ng liham para sa kanila, sa aking master, para magkaroon ka ng ang pagkakataong makilala ang banal na Dr. Woyan. Sa madaling salita, ang taong pumutol ng pinakamaraming Jade, makakilala ang banal na Dr. Woyun. Jadeite, ito ba ay napakahalaga? Meh. Oo, itong maliit na piraso lang. Nagbebenta ng 30 milyong dolyar.
ang 200 piraso ng magaspang na jade na ito. Kahit anong laki, ang panimulang bid para sa bawat piraso ay $100,000 dolyar. Magsisimula na ang auction ngayon. Lot number 001. 110,000. Si Young Master Do ay nagbid ng 110,000. May iba pang bid. Kung walang ibang bid, ang unang piraso ng magaspang na jade ay diretso kay Young Master Do. Yan Ching, para sa iyo ay makakaya mo na. Makilala ang banal na Dr. Woyun. Ito ay nagkakahalaga ng anumang halaga ng pera. 100 at 10,000. At nagkakahalaga ng anumang halaga? Ako, si Jiang Yanqing. Kailan pa ako naging ganito kamura? Sisimula na ang countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 20 million. Ano ang ginagawa mo? 20 million. Ang mga batong ito, kukunin ko lahat. Du Chen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Kuya, baliw ka ba? Ang mga batong ito ay nagkakahalaga lamang ng 2 milyon sa kabuuan. Pero gumagastos ka ng 20 milyon para bilhin ang mga ito. Saan mo kukunin ang pera? 20 milyon. Ang asawa ko ang magbabayad. Ang asawa ng aking nakababatang kapatid. Bilhin mo sila. Binabati kita, Miss Jiang, sa matagumpay na pagkakuha ng batch na ito ng mga hilaw na bato sa halagang 20 milyon. Miss Jiang, may-ari ng minahan na si Jiming. Itong probinsyano walang ideya kung ano ang aming mataas na lipunan ang ibig sabihin ng pagsusugal sa mga bato. Sa aking palagay, itong 20 milyon, Miss Jiang, hindi mo talaga dapat sayangin ito. Pagkatapos ng lahat, sinabi lang ni mine owner Jiming, pagsusugal sa mga bato, 9 sa 10 taya ay talo. Wala siyang naiintindihan. Ibinabato ang 20 milyon basta-basta. Ang halagang iyon ay napakalaki. Kahiya-hiya ka. Kakasal mo lang at nilulustay mo na ang pera ng ganito. Ikaw na kahiya-hiya. Sinira mo na ang reputasyon ng pamilya Du. Hindi ako naglulustay ng pera. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga batong ito, na-inspeksyon ko na sila bago pa sila hiwain. Gumastos ako ng 20 milyon para bilhin ito pabalik. Tiyak na makakakuha ako ng mahigit 100 milyon na halaga ng jade mula rito. Huwag kang maglokohan. Pinalugi mo lang ang pamilya Jiang ng buong 20 milyon. Ito ang dapat mong gawin. Pumunta ka at humingi ng tawad sa tagapag-organisa ng auction. Baka sila ay isipin na ibalik ang pera para sa akin o para kay tatay sa pamilya Jiang. Kapag gumagastos ang pamilya Jiang, hindi namin kailangan ng mga tagalabas na magkomento. Jiang Yanqing, baliw ka ba? 20 milyon yan? Mahilig akong gumastos. Natutuwa akong gumastos. Ginagastos ko ito para bumili ng isang bagay para sa asawa ko. Anong pakialam mo? Yan King. Ginoong Du, hindi naman tayo gaano kalapit, di ba? Duguan yun. Ito ay usapin ng pamilya Jiang. Sa tingin ko, dapat kang umiwas dito. Ngayon, pupunta na ako para biyakin ang jade. Jido, kailangan mo ba ng tulong? Kaya ko itong gawin mag-isa. Hindi mo alam kung aling bato ang may jade sa loob. Jido, baka hindi mo alam ito. Ngunit ang batch na ito ng mga hilaw na bato ay matigas. Kailangan ito ng espesyal na kagamitan sa paggupit para buksan ang mga ito. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, ang martilyong ito ay sapat na. Du Chen. Hindi pa ako nakakita ng sino man na gumamit ng martilyo para magbukas ng jade. Ang jade ay hindi bagay na madaling mabiyak gamit ang isang maliit na martilyo. Sa tingin ko, ikaw ay nagmamayabang. Nagpapasikat. Du Chen, hindi ka pa ba sapat na nagdulot ng gulo? Lumaki ka sa probinsya. Wala kang ideya kung ano ang jade. At may lakas ka ng loob na sabihin na alam mo kung aling mga bato ang may jade. Ako, Du Jinyu, ay walang anak na tulad mo. Du Chen, maraming dapat malaman tungkol sa jade. Malalim na paksa ito. Lumaki ka sa probinsya. Ano ang alam mo tungkol dito? Miss Jiang binili lang ang batong iyon para sa iyo dahil sa respeto sa pamilya Du. Gumastos siya ng 20 milyon para dito. Pero hindi ka pwedeng sa isang napakahalagang okasyon magsalita ng walang pakundangan at kumilos ng padalos-dalos, hindi ba? Kaya, sinadya mong sabihin lahat iyon sa harap ng lahat tungkol sa akin. Para lang mapahiya ako? Ganun ba? Ganun ba? Nagbibiro lang ako sa iyo. Bakit mo naman sineseryoso? Wala ka namang alam sa simula pa lang. Hindi ka marunong sa jade. Hindi ka marunong sa pagsusugal ng bato. Ano bang masama sa pagsabi namin yan? Eksakto. Hindi namin sinasadya ang ganun. Bakit kailangan mong isiping masama ang tao? Hindi mo sinasadya? Bakit ang sakit ng mga salita mo? Wala ka bang pakikipagkapwa? O sadyang masama ka lang? Putulin na. Gusto kong makita kung ano ang makukuha mo diyan. Walang utang na loob ka. Hindi mo alam ang mabuti sa masama. Mr. Du, bantayan mo ang iyong pananalita.
Ayaw kong marinig ang ganyang usapan ulit. Yanching, ang tatay ko ay para lang sa ikabubuti ni Kuya. Kuya, kung gusto mong putulin ang Jade, hindi ka namin mapipigilan. Pero kung wala kang makuha dyan at mapahiya mo si Yanching sa harap ng lahat, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya ng maayos mamaya. Young Master Du, ang pagsusugal ng bato ay laro ng tsansa. Normal lang na walang makuha. Bakit kailangan mong bigyan ng sakit ng ulo ang asawa ko? Ako makakakuha ng isang bagay diyan. Naniniwala ako sa iyo, Du Chen. Mahal, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakakuha ako ng isang bagay diyan. Ito ay Imperial Green na Jade. Ang manugang ko ay talagang kahanga-hanga. Nagawa niya talaga na putulin ang Jade. Ang Imperial Green Jade na ito ay may mahusay na linaw, malalim na kulay. Ito ay pinakamataas na uri. Medyo maganda, ang batong ito, kahit walang anumang pagproseso, ay nagkakahalaga ng hindi bababasa, 5 milyong dolyar. Imposible iyan. Swerte lang iyan. Kung ganyan ka kagaling, putulin mo ang isa pa. Jidu, ang Jade na kakabukas mo lang. Ito ay napakalinaw at transparent. Ang kulay ay maliwanag at makulay. Ito ay kabilang sa lahat ng antas ng Jade. Ang pinakamataas na antas, Jade na parang salamin. Ginoo, ito ay mas bihira pa kaysa sa Imperial Green Jade kanina. Mas bihira. Oo, ang hilaw na batong ito, ay nagkakahalaga ng 10 milyon mag-isa. Swerte lang. Kahit na ang dalawang batong ito pinagsama ang kabuuang halaga, ay hindi lalampas sa 20 milyon. Para makabawi, maliban kung magbubukas ka pa ng ilang pirasong top grade. Pero iyon ay imposible. Pagsusugal sa bato, 9 sa 10 beses, natatalo ka. Hindi ako nagsusugal. Naghahanap ako. Nakikita ko sila. Ang talento ng bunso kong kapatid, ay hindi ka panipaniwala. Buksan ang lahat ng natitira pang mga batong Jade, para sa akin. May tao ba? Simulan ng maghiwa ng mga bato. Sobrang excited ko. Nakalimutan ko. Dalhin ang makina. Puro berde. Puro pa ring berde. Ituloy ang paghiwa. Sandali. Anong problema? Sa natitirang mga bato, wala ng Jade. Ikaw sigurado ka ba? Siyempre. Ipinanganak na may hindi ka panipaniwalang kapangyarihan. Nakikilala ang Jade mula sa malayo. Ang taong ito, ano ba talaga ang kanyang background? Little Chen. Pagod na ang asawa ko. Uuwi muna siya magpahinga tungkol sa mga natitirang batong ito. Sige, Bibilhin ko sila. gusto ni Young Master Du? 100 milyong dolyar. Tatay, itong batch ng mga hilaw na bato, tiyak na galing kay mine owner Jiming. Dinala niya ang mga top quality. Siguradong may jade ang mga iyon. Yung mga binuksan ni Du Chen, bawat isa ay may jade. Bilisan natin at subukan din. 100 milyong dolyar. 100 milyon. Makukuha natin ito sa pagputol lang ng ilang bato? Ano pang hinihintay mo? Sige, itong batch ng mga bato.
Kukunin ng pamilya Du ang lahat, $100 milyong. Wala namang espesyal sa batong ito. Ha? Hindi ito tama. Imposible iyan. Dapat nasa susunod na iyan. Bilisan mo at buksan ang susunod. Karaniwang bato pa rin. Sige, tuloy. Ordinaryong bato pa rin. Ito. $100 bato. Wala ni isa ang may laman. Mga ordinaryong bato pa rin. Ito. $100 bato. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng anuman. Nanay. Lumabas ka! Huwag mo akong tawaging nanay. Kasalanan mo lahat na tayo. Nawalan ng $100 milyong. At naglaslo ka ang sabihin yun? Sigurado ba ako para maniwala sa lokohan mo? Ako. Mahal, Kuya, bakit ka nandito? Tinatanong mo ako? Gusto kitang tanungin. Paano mo napangasawa si Jiang Yanqing mula sa Jiang Corporation? Ilang araw lang pagkatapos umalis. At bigla ka na lang nagpakasal? Kuya, hindi yun ang iniisip mo. Magdadala ako sa iyo ng ilang magagandang bote sa mga susunod na araw. Ilang masarap na alak. Huwag kang magalit. Makinig ka. Sinabi ko na kay Guro. Guro, narinig na. Nagpakasal ka. Nang hindi mo sinasabi sa kanya. Galit na galit siya. Pupunta siya para makita ka. Ha? Tama. Ay, pare. Sabi ni Guro, ikaw na bastos. Sapat ka na para kumuha ng apprentice. Sinabi niya sa akin na ibigay sa iyo ang Taily Pendant na ito. Kung makakita ka ng promising kandidato, ibigay mo sa kanila ang Taily Pendant. Kunin mo sila bilang disipulo mo. Narinig mo ba? Oo. Gagawin ko yan. Ay, pare, sobra na yata ang inom ko. Babalik na ako para magpahinga. Bumalik ka rin agad, okay? Oo. Kuya, mag-ingat ka sa pag-inom. Kumusta? Ano ang sinabi mo? Si Woyun, ang Divine Physician, ay kumukuha ng disipulo. Si Woyun, ang Divine Physician, ay kumukuha rin ng disipulo? Rin? Wala masyado. Nakita mo ba si Woyun Shenyi? Oo, sinabi lang sa akin ni mine owner Jiming. Hindi na natin kailangan hanapin si Woyun Shenyi. Si Woyun Shenyi ang lalapit sa atin. Ang galing. Paghahatid sa bahay-bahay, di ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tapos na ang auction. Umuwi na tayo. Duchen, teka lang. Little Kunpeng. Ibigay mo na. Para sa handaan ng kasal ng alaga ko. Para gawing braised fish. 9 Heavens Phoenix. Para sa handaan na ito, dapat ba akong gumawa ng steamed chicken o kaya katakam-takam na manok? Bahala na. Wag na. Hahanapin ko muna ang alaga ko. Alaga, nandito ang master mo. Oo. Sige, ibibitay ko ng tawag. Nalaman ng master ko na nagpakasal kami ni Yanqing. Sabi niya gusto niyang puntahan kayo. Pero, nagpadala ng mensahe si mine owner Jiming. Sinasabi, dumating na si Woyun na Divine Physician sa Tianhai? Siguro dapat muna nating... Okay lang. Matagal mo nang hinahanap si Woyun na Divine Physician. Ipapaalam ko na lang sa master ko. Sige. Mamaya, pagdating ng master mo, sasalubungin natin siya ng maayos. Madam Jiang, hindi mo na kailangang puntahan si Woyun na Divine Physician. Sabi ni mine owner Jiming. Si Woyun na Divine Physician ay pumunta para hanapin ang batang alaga niya. Naku, para sa kabutihan, ang gulo nito. Kumusta, master? Alaga ko, nandito ako. Sabi ng master ko nandito siya. Sa may pangunahing gate. Ano? Master, pupunta na ako dyan.
Master. Guro. Guro, nasaan ka? Guro, Ang mabuti kong alagad, narito ang iyong guro. Buksan mo ang pinto para sa akin. nasa pintuan ako. Hoy, narito ako sa pintuan. Tingnan mo ulit. Dinalhan kita ng paborito mong munting isdang may pakpak. Guro, naligaw ka na naman? Nakatira ako sa... Ay nako, kasalanan ng iyong kuya na hindi naging malinaw. Ibang Jiang yon. Hintayin mo ako. Dito na ako. Hay nako. Hoy, Guro, wag mong kalimutan ang isda ko. Handa na ang hapunan. Kain na. Lola, ang bait mo sa akin. Kung gusto mo, lulutuin ko ito para sa'yo araw-araw. Gusto ko ito, Lola. Para ka na ring tunay kong lola. Sige, tanungin kita ng tunay mong lola. Kagabi, kayo ba? Alam mo na? Kami. Pagod na pagod kami kahapon. Natulog na lang kami pagkatapos maligo. Sige, bata pa naman kayo. Marami pa kayong oras. Ah, tama. Chen, pupunta ka ba sa kumpanya mamaya? Para makita si Yanqing? Oo, mamaya kailangan ko siyang i-acupuncture. Ang apo ko'y tamad na tamad. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan. Si Lola ang gumawa ng chicken soup na ito. Sabi niya sa akin dapat mong ubusin lahat. Hoy, pwede nang hintayin ang sabaw. Mag-acupuncture muna tayo. Hubarin mo ang pantalon mo. Ano? Hindi mo naman ako papatulungin na hubarin yan, di ba? Ha? Dito mismo? Hubad? Nakabukas pa ang pinto. Ayan, ngayon ayos na. Sa ngayon, huwag muna nating tanggalin. Ituloy na lang natin. Aw, si. Tapos na. Tumayo ka. Subukan mong maglakad ng ilang hakbang. Kaya mula ngayon, hindi ko na kailangan ang saklay. Kung hindi ka gagamit ng saklay ngayon, makatatayo ka lang ng kaunti. Pero kung gusto mong makalakad ng malaya, aabutin ng kahit 1 linggo. Sige, subukan mo munang maglakad ng ilang hakbang. Duchen, ano ang ginagawa mo? Duchen, manyak ka. Pakisuyong hawakan si Yanqing. Asawa ko siya. Legal kaming mag-asawa. Lahat ng ginagawa namin ay legal. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Yanqing, pinapunta ako ng tatay ko. Medical student din ako. Ang binti mo, hindi ba ito nakakaabala sa'yo? Pumunta ako para makita kung may maitutulong ako. Hindi, salamat. Salamat. Liu Shui aliwin ang mga bisita. Duchen, pumunta tayo sa katabing bahay. Kumain ka ng sabong manok ni Lola. Bakit ka nag-abala? Kain ka na lang dito. Kapag kumakain ako, ayaw ko nang may mga ibang tao sa paligid. Ah, sige. Tara na. Tara na. Du, siguro dapat kang umalis muna. Lumabas ka. Aalis ako kung gusto ko.
Itong bagay na ito, mukhang mahalaga ito. Hoy, itong lungsod mo. Napakalawang. Hindi kasing saya ng mga bundok namin. Mabilis ang tibok ng puso ko. Magulo ang isip ko. Anong problema sa akin? Baka may demonyo sa puso ko? Sabi ng master ko, kung may demonyong bumangon sa puso mo, dapat mo itong patayin agad. Kung hindi, malaking problema. Patayin si Jiang Yanqing. Jiang Yanqing, ilipat mo sa akin, $1,000,000. Ikaw, para saan mo kailangan ng pera ulit? Ransom mo yan. Na-transfer na. Natanggap na ang bayad sa Alipay. $1,000,000. Mas bumilis pa ang tibok ng puso ko. Hindi. Kailangan kong pakalmahin ang isip ko at mag-focus. Ay naku, maligayang pagdating. Pinagpipitag ang panauhin. Amo, mukhang marami kang bagong paninda. Oo, kakadating lang. Ito, oh, at ito rin. Ibalot mo para sa akin. Si, Amo, may ibebenta ako. Magkano ito? Ang pendant na peach at plum ng nakababata kong kapatid. Paano napunta sa'yo? Si Jiming ang may-ari ng minahan. Aba, tingnan mo kung sino ito. Ikaw pala, anong ginagawa mo dito? May itatanong ako sa'yo. Ang pendant na peach at plum ng nakababata kong kapatid. Paano mo nakuha? Sino itong nakababata mong kapatid? Hawak mo ang sa nakababata kong kapatid na pendant na melakoten at plum ginagamit sa pagtanggap ng mga alagad. At tinatanong mo sa akin kung sino ang nakababata kong kapatid. Kakakuha ko lang ng palawit na ito. At ito pala ay pag-aari ng isang alagad ng banal na manggagamot ng nakahiga na ulap. Kung ganoon nga, ako ang apo na alagad ng banal na manggagamot ng nakahiga na ulap. Ang apo sa pamangkin ng guro ng mina na si Jiming. Guroji, Guroji. Ang guro ko ay ang nakababata mong kapatid. Kaya naman ikaw ang aking tiyo sa pag-aaral. Ang nakababata kong kapatid ay talagang pinili siya bilang alagad? Paano nangyari yon? Maaaring, nagsisinungaling siya sa akin? Ngunit ang pendant na melakoten at plum ay nasa kanyang kamay. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Guro, uuwi na muna ako. Maglaan ka ng oras sa pagtingin. Yanqing, ano ang problema? Hindi. Si Jiang Yanqing ba ay may mga panloob na demonyo? Mantra ng malinis na isip. Lupigin ang mga panloob na demonyo. Ang puso ay kasing linaw ng yelo. Hindi natinag sa bumabagsak na langit. Lahat ng pagbabago ay naaayos. Kalmado ang espiritu, malinaw ang hininga. Tatay, nanay, may magandang nangyari. Tingnan ninyo kung ano ito. Ano ito? Hindi ba ito isang sirang palawit na jade? Uy, nakuha mo ba si Jiang Yanqing? Galing ito kay Jiang Yanqing. Naging disipulo ako ng Woyun na himalang doktor. Disipulo ng disipulo. Tingnan, itong palawit na jade. Regalo ito mula sa aking guro. Ano? Ang iyong guro. Ang alagad ng himalang doktor na si Woyun. Sino siya? Hindi ko alam. Kaya itong... Itong jade na palawit. Natagpuan ko ito, hoy. Pero hulaan mo? Si Jiming ang may-ari ng minahan nang makita niya ang jade na palawit na ito. Agad niya akong tinanggap bilang mas batang alagad.
At sinabi niya kamakailan, ang kanyang nakababatang alagad ay tumatanggap ng mga alagad, itong Jade na palawit ang sagisag. Oh. Sinasabi mo na kahit si Jiming, ang may-ari ng minahan, ay nagkamali. Ibig sabihin, kung hindi kailanman magpapakita ang iyong guro, walang makakaalam na peke kang alagad. Mahal kong anak, dahil mayroon kang ganitong katayuan, kung gayon, gamitin mo ito ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Tatay Bukas. Pupunta ako sa pamilya Jiang, hindi ako naniniwala. Sa aking katayuan bilang apo, na alagad ng himalang doktor, na si Wo Yun, na maglalakas loob ang matandang babaeng Jiang, na maging mayabang sa akin. Ang pait nito, ako na ang apo sa turo ng banal na manggagamot na si Wo Yun. At sinusubukan mo akong lokohin gamit ito. Gawang lokal na bagay? Dugwan yun. Wala akong pakialam kung kanino kang apo sa turo. Hindi yun dahilan para pumunta ka sa pamilya Jiang sa umaga pa lang at magyabang dito. Gusto mo pa ba na gamutin ang aking lolo sa turo, ang banal na manggagamot na si Wo Yun, ang sakit mo o hindi? Binabantaan mo ako? Humiling nga kami ng gamutan kay Wo Yun na banal na manggagamot. Ito lang, ang kagalang-galang na master ay naglalakbay ng walang tiyak na schedule. Aya. Aya. Sa pagkakataong ito, hindi ako dapat magkamali. Hehe, ang aking mabuting alagad, dumating ang iyong guro para makita ka. Hahaha. Ginang Jiang, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Noong nakaraan, minamaliit ko si Jiang Yanqing. Pagkatapos ng lahat, paralisado siya sa magkabilang binti at wala pang isang taon ang natitira sa kanyang buhay. Walang gustong pakasalan ng isang dekorasyon at iuwi ito, tama ba? Pero ngayon iba na. Bilang alagad ng banal na manggagamot na si Wo Yun, sa isang salita ko lang, ang banal na manggagamot na si Wo Yun ay maaaring gamutin si Jiang Yanqing. Sa oras na iyon, kung ibibigay ni Presidente Jiang ang buong Jiang Group bilang kanyang dote upang pakasalan ang aking pamilya Du, ito ay bahagya lang siyang magiging karapat-dapat sa aking estado bilang alagad ng banal na manggagamot. Master Du, kasal na ako. Sigurado ka bang gusto mong ihambing ang probinsyanong si Du Chen sa akin? Du, kung handa kang ipakilala kami upang makilala ang banal na manggagamot na si Wo Yun, anumang negosyo sa ilalim ng aking Jiang Group ay mapipili mo. Ginang Jiang, gusto mong makilala ang banal na manggagamot? Sige, may isa lang akong kahilingan. Ipawalang bisa si Du Chen, umalis siya. Hindi ba ito ang aking jade pendant? Paano mo nakuha iyon? Ano itong jade pendant mo? Bilang apo na disipulo ng himalang manggagamot ng ulap, kailangan ko bang nakawin ang mga gamit mo? Ibinigay ito sa akin ng aking master. Ang pendant na ito ay nahulog ni Du Chen sa opisina ni Jiang Yanqing. Maaaring si Du Chen ay talagang ang disipulo ng himalang manggagamot ng ulap. Dugwan Yun. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tinitingnan ako? Kakaiba ang kilos sa umaga. Yanqing, kailan ang almusal? Agad-agad. Ikaw, at ang himalang manggagamot ng ulap. Bakit niyo lahat ako tinatanong tungkol sa himalang manggagamot ng ulap? Nasabi ko na, hindi ko talaga siya kilala. Itong Du Chen ay malinaw na, ang disipulo ng himalang manggagamot ng ulap. Pero siya mismo, hindi alam ang tungkol dito. Bakit hindi ako makikinabang dito? Du Chen, simula ngayon kapag binabanggit ang himalang manggagamot ng ulap, iminumungkahi ko na magpakita ka ng kaunting respeto. Bakit? Dahil siya ang master ng aking master. Oh? Well, sa sinasabi mo, itong himalang manggagamot ng ulap, hindi naman ganoon kahanga-hanga. Sino ang nagsasalita ng masama sa akin? Malaki ang hardin ng pamilya Jiang. Uy, huwag kang umalis, huwag. Uy, nasaan ang iyong binata? Mabuting alagad, dumating ang iyong guro upang makita ka. Kaya, dahil siya ay iyong guro ng guro, pwede mo ba siyang papuntahin dito at gamutin si Yanqing? Bueno, kaya ko. Pagkatapos ng lahat, palagi ko ring hinahangaan si Yanqing. Ngunit sa mundong ito, walang libreng tanghalian. Ang tulong ko ay may mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Simple lang. Ang pamilya Jiang ay magbibigay ng buong Jiang Group bilang dote at ipakasal siya sa akin, si Du Guanyun. Pagkatapos ay sipain ka, itong probinsyano, palabas.
Pagkatapos ay paroroonin ko ang aking lolo guro, si Woyun Shenyi, na gamutin si Jiang Yanqing. At paano kung hindi natin gagawin? Kung gayon ang pamilya Jiang ay maaari lamang maghanda ng libing. Pagkatapos ng lahat, narinig ko na si Ganging. Jiang ay bumisita ng 3 beses at nakita lamang si Woyun Shenyi 1 beses. Hindi man lang nakapagsalita ng isang salita. Ikaw! Sobra na! Mabuting alagad. Dumating ang iyong guro upang makita ka. Guro! Woyun, Shenyi. Guro! Ikaw. Hindi siya milagrosong doktor. Ang isang milagrosong doktor ay dapat na mistiko at marangal, gwapo at pambihira. Ang guro ng manugang kong apo, medyo kamukha lang niya. Isang pinasingaw, Ikaw. isang pinirito, at isang sopas ng ulo ng isda. Perpekto. Hey, yo. Ziga. 2 isda lang iyan. Ang damot. At sino ito? Oh, hehehe. Ako ang guro ni Xiao Chen. Puro gulanit. Parang pulubi. Duguan yun. Ano ba ang sinasabi mo? Oy. Bata ka pa. Hindi pa matalas ang dila mo. Ako na ang bahala. Matanda, narinig mo na ba si Woyun, ang milagrosong doktor? Siya ang aking lolo sa sining. Ay sus. Akala ko ang galing-galing mo. Kahanga-hanga. Pero nagmamadali ka lang pala maging mang-aagaw ng asawa. Tingnan mo ang itsura mo. Puno ng nunal ang mukha. Walang ambisyon. Matulis ang ulo, makitid ang noo. Isang buhay ng kalungkutan. Bibig na hito, ilong na uwak. Matalas ang dila, malas, at malupit ang puso. Sa tingin ko, nakatadhana kang maging pabigat ng malas. Isang peke, sa totoo. Natatalo kahit hindi nagsusugal. Magdadala ng kapahamakan sa buong angkan mo. Mapapaiyak ka ng hagulgol. Hemp. Uy, matanda ka. Du Chen, ang tapang mong manakit sa akin. Sisiguraduhin kong matututo ka sa leksyon. Kung makita kitang sasaktan muli ang master ko, bubunutin ko ang ngipin mo. Hemp. Ang galing, Master. Ito pala ang asawa mong bigla ang kasal. Magandang araw, Ginoo. Ako si... Oy, hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Sira na ako. Darating na yan para sa akin. Bakit? Ano bang mali ang ginawa ko? Tama, ang kasal ay para sa 2 tao. Sa mga nakaraang araw, nagustuhan ko si Xiao Chen. Siya ay mabuting binata. Ginoong Xiao Chen, ano ang hindi mo nagustuhan kay Xiao Qing? Maari nating ayusin. Well, una sa lahat, may problema ang mga binti niya. 3 araw. Gagamutin ko ito sa loob ng 3 araw. Ang pangalawa ay, nako, napakaikli ng kanyang buhay. Kulang sa mga halamang gamot. Sa mga halamang iyon, kaya ko rin siyang gamutin. Talaga? Kasing totoo ng ginto. Hoy, hindi ko lang alam. Bakit mo gustong hanapin? Bakit mo gustong hanapin ang banal na doktor na si Woyun para gamutin siya? Kung tatanungin mo ako, ang banal na doktor na si Woyun, marunong lang magmisteryoso. Kung sakaling makasalubong ko siya, suntukin ko siya. Ako'y... Ngayon, ang pangatlong punto. Nagkakilala lang kayo at nagpakasal. Walang pundasyong emosyonal. Hindi matatag. Pabago-bago. Matatag. Napakatatag. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw na munting pilyo. Kasi nakikita mong may pera siya. Kaya ayaw mo siyang hiwalayan. Ano bang masama sa may pera? Guro, isipin mo yan. Kailangan ko ng pera at may pera siya. Pwede kong kunin ang pera niya para suportahan ka sa iyong pagtanda at suportahan din ang mga kapwa nating alagad. Sa buong mundo, mayroon bang mag-asawa na mas perpektong magkatugma at mas gwapo at maganda kaysa sa atin? Wala. Hindi tayo bagay? Bagay. Oh, kakilala pa lang kayo? At nagkatinginan na kayo? Sige. Dahil ganito na, hindi na ako makikialam. Gawin mo ang gusto mo. Humph. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Siyempre, totoo. Basta hindi ka mabankrupt. Tapat kong magiging asawa mo at gagamitin ang pera mo ng responsable. Oh, ang ibig kong sabihin tungkol sa paggamot sa sakit at sa binti. Yun pala. Totoong yun din.
Ang bilis naman. Hindi mo ba sinabi? Natatagal pa ito? Dahil nandito na ang guro ko. Marami akong bagay na pwede kong itanong sa kanya. Kung handa kang magtiis ng hirap sa loob ng 3 araw, siguradong maglalakad ka ng madali. 3 araw? Pagtapak sa ulap at paglalagay ng karayom. Paano naman ang sakit na mayroon ako ng 1 taon? Ito. Ito ay nangangailangan ng mga halamang gamot. Tatanungin ko ang guro ko tungkol dito mamaya. Ang haba ng karayom. Huwag kang mag-alala, napakaligtas nito. Ang haba ng karayom. Hindi ba yan papatay ng tao? Hindi mo ba sinabi na gusto mong gumaling agad? Kaya kailangan nating gumamit ng malakas na gamot. Oh, para sa aking mga binti. Teka lang. Subukan mong maglakad ng ilang hakbang. Gumana na. Anong nangyayari? Oy. Gumana na, Yanqing. Nagawa ko na. Uminom ka lang ng maliit na tableta na ito. At gagaling ka ng tuluyan. Tinatawag mo ito. Isang maliit na tableta? Oh, ito ay. Hoy, hoy! Duchen! Tawagan mo ang doktor. Bilisan mo. Anong problema? Hoy, huwag kang mag-panic. Ayos lang. Ayos lang siya. Pagod lang siya at nakatulog. Duchen, gumaling na ang binti ko. Pinabati kita. Duchen, salamat. Yanqing, Yanqing, Yanqing. Anong problema? Yanqing, anong problema? Bumalik na naman ang dati mong sakit? Bilisan mo. Yanqing, anong nangyayari sa iyo? Alam kong gusto mo si Xiao Chen. Nandito si Xiao Chen. Wag. Ano ang problema? Lola, kapag nahanap ko na ang mga halamang gamot, tiyak na gagamutin ko ang sakit ni Yanqing. Duchen, naniniwala ako sa iyo. Kuya, sobra ka nang nagmamalaki. Lumalaki lang ang iyong kayabangan.
Sa tingin mo kaya mong gamutin si Jiang Yanqing? Sa tingin mo ba ikaw ay ang alagad ng banal na manggagamot na si Woyun? O ang banal na manggagamot na si Woyun mismo? Anong ginagawa mo rito? Narinig ko na may sakit si Yanqing. Narito ako para sa aking Grandmaster, banal na manggagamot na si Woyun, upang alamin ang kanyang kalagayan. Iminumungkahi ko na tratuhin ninyo ako ng may kaunting respeto. Sino ang nakakaalam? Isang araw ang aking Grandmaster ay maaaring nasa mabuting kalooban at gamutin si Miss Jiang. Paano ka sigurado na ang iyong Grandmaster ang tunay na banal na manggagamot na si Woyun? Gayon din, yung jade pendant noong isang araw ay akin. Ibalik mo! Maaaring alam ni Du Chen na siya ang tunay na alagad ng banal na manggagamot na si Woyun. Kilala mo ba si Woyun A. Sen Yi? Hindi ko kilala. Kung ganoon, Du Chen, hayaan mong ako na ang pumalit sa lahat ng mayroon ka ngayon dahil hindi ka karapat-dapat dito. Hindi mo iyan jade pendant. Maraming jade pendant sa mundo. Paano mo mapapatunayan na sa iyo iyon? Tatawag ako ng pulis. Oo, tatawag tayo ng pulis. Hoy, ikaw, ang master ng master ko ay... Kahit sino pa ang master ng master mo, hindi iyon dahilan para kunin mo ang gamit ng iba. At paulit-ulit mong sinasabi na ang master mo ay si Woyun Shenyi. Nasaan ang patunay? Siyempre may patunay ako. Anong katayuan mo? Para makita ang patunay ko? Kahit anong katayuan mo, kung ang jade pendant na iyan ay hindi ibabalik sa akin, sasapakin kita. Hoy, Du Chen! Taga-probinsya ka, walang pinag-aralan, bastos, at walang galang. Nagsisinungaling ka. Ang manugang kong lalaki ay magaling sa literatura at martial arts. Ibalik mo ang jade pendant ngayon din. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Sinabi ko na, akin ang jade pendant na ito. Wala itong kinalaman kay Du Chen. Pumunta ako ngayon para pag-usapan ang isang bagay kasama si Jiang Yanqing. Ano iyon? Alam na ng buong Tianhai ngayon na naging alagad ako ng banal na doktor na si Woyun. Kahit ang negosyo ng pamilya Du ay umabot na sa bagong taas, kaya ang tatay ko ay gusto akong gamitin itong pagiging alagad bilang pagkakataon upang magpahayag. Anong uri ng pahayag? Sa makalawa, ang aming pamilyang Du ay magdaraos ng piging ng pagiging alagad sa Tianhai Hotel. Isang piging ng pagiging alagad? Hindi lang ikaw ay walang alam na ikaw talaga ay alagad ng banal na doktor na si Woyun? Iniwan mo pa ang jade pendant na nagpapatunay ng iyong pagkatao sa opisina? Ang tanga mo, kapag tapos na ang piging, sa harap ng lahat ng elite ng Tianhai, ang peking ito ay magiging totoo. Jiang Yanqing, kung handa ka sa makalawa na dumalo sa piging bilang aking kasintahan, ang aking Grandmaster, ang banal na doktor na si Woyun, ay tiyak na papayag na gamutin ka. Ang iyong kasintahan? Kasal na kami ni Du Chen. Tigilan mo ang panaginip. Simple lang, makipaghiwalay ka. Pagkatapos ng lahat, ako ay ang apo alagad ng banal na doktor na si Woyun. Ano ba si Du Chen, ang probinsyanong iyon galing sa bundok, para makipagkumpetensya sa akin? Sabi mo ikaw ay ang apo alagad ng banal na doktor na si Woyun? Anong kalokohan ito? Guro, Hey. Sinasabi mong ikaw ang alagad ni Woyun na banal na manggagamot? Oo naman. Alam ng buong Tianhai na ako, si Du Guanyun ay ang alagad ni Woyun na banal na manggagamot. Anong nangyayari? Alagad ko? Bakit hindi ko alam ito? Ang aking master, si Woyun na banal na manggagamot, kahit na ang matandang master ay may kakaibang ugali, lagi niya akong nagugustuhan, ang kanyang matalino at mabilis mag-isip. Alagad, anong ginagawa mo? Pasensya na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Itong matandang ito ay may galit sa akin mula pa noong nagkita kami sa pamilya Jiang. Sino ba talaga siya? Baka siya ang master ni Du Chen? Pero hindi ba si Du Chen ay alagad ni Woyun na banal na manggagamot? Baka naman, ikaw ba ay si Woyun na banal na manggagamot? Hindi. Alam ko na. Pero kilala ko si Woyun na banal na manggagamot. Pero kilala ko si Woyun Shenyi. Sinasabi mong ikaw ang apo tagapagmana ni Woyun Shenyi. Narinig lang kita sa hallway na nagsasabi tungkol sa isang piging ng pagkilala sa master sa makalawa. Oo. Ginoo. Hindi ko alam na kilala mo ang aking apo na guro. Kaya ako, Hoy. Para sa iyong piging sa makalawa, dadalo ako kasama ang iyong apo na guro, si Woyun Shenyi. Pareho kaming nandun. Talaga? Ang aking apo na guro ay darating sa aking piging? Iyan ay kahanga-hanga? Kapag si Woyun Shenyi ay personal na kinikilala ang aking katayuan, ang buong matataas na lipunan ng Tianhai ay kailangang mamuhay at huminga ayon sa bawat kapritsyo ko. Si Du Guanyun! Ngayon ang buong Tianhai ay nalinlang ng Du Guanyun na ito. Ginagamit niya ang aking pangalan, si Woyun Shenyi, at nagwawala.
Bakit hindi gamitin ang piging na ito upang ilantad siya sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa Tianhai? Babalik na ako ngayon upang personal na maghanda para sa piging. Tama. Du Chen. Tungkol sa piging sa Makalawa, hindi ka pinapayagang pumunta. Ano ba? Dahil ako ang bida ngayon. Hoy, syempre, Yanqing, kung handa ka, pwede kang pumunta bilang aking kasintahan. Guro, Naku, isang handaan lang para sa pagtanggap ng estudyante, di ba? Sige, uy, Guro, kilala mo talaga si Master Wo Yun? oh, May numero ka ba niya? Hindi tiyak ang kinaroroonan ni Master Wo Yun. Paano pa kaya ang numero niya? Pero, si Jiming na may-ari ng Minahan ay nasa Haitian Hotel. Kung makakausap natin si Jiming na may-ari ng Minahan, Tama. Paulit-ulit niyong sinasabi. Si Kuya Jiming ay alagad ni Master Wo Yun. Ganyan din ang sinabi noong huli sa handaan. Guro, ano bang nangyayari? si Jiming na may-ari ng Minahan ay iyong kuya. Kung si Jiming na may-ari ng Minahan ay iyong kuya, pareho kayo ng guro. Siya ay... Guro Wo Yun. ako. Oy, sinabi na ng guro ko. Kilala lang niya si Guro Wo Yun. Hindi siya siguro Wo Yun. Pero guro, bakit si Kuya Jiming may dalawang guro? Uy, napakagaling ng kuya mo. Guro, dahil lang sa sobrang kahirapan mo. Mamaya, hahanap din ako ng dalawang guro. Maghanap ng mayamang babaeng guro at kayang suportahan ka. Oh, mabuting alagad. Sobrang mapagmahal mo. Uy, sa bangkete ng pagtanggap ng alagad sa Makalawa, makipagkita kay Guro Wo Yun. Gagaling ang sakit ng asawa mo. Talaga? Ang galing. Kaya ko ring gamutin ang sakit na ito. Hindi ko palang mahanap ang mga sangkap. Ang sakit ni Jiang Yanqing. Kailangan ng pagong na 1,000 taon, ulo ng manok na 10,000 taon, uod ng sutla na 100 taon, Niebe ng Agosto. Pagong na 1,000 taon, ulo ng manok na 10,000 taon. Kaya kong hanapin ang mga ito. Ang mahalagang punto, ito, ang uod ng sutla na 100 taon ay talagang mahirap hanapin. Para sa Niebe ng Agosto, ako. Ibig kong sabihin, magkakaroon ako. Siguro Wo Yun ang magsasagawa ng ritual, kaya magkakaroon ng Niebe ng Agosto, di ba? Kumbaga, kailangan pa ring magmakaawa kay Guro Wo Yun. Sa Makalawa, ito ay ang bangkete ng pagtanggap ng alagad ng pamilya Du. Kung gayon, siguro Wo Yun, pwede ba siyang pumunta? Mabuting-mabuti ang samahan namin ni Guro Wo Yun. Kapag dumating ang oras, sabihin ko sa kanya, talagang tutulungan niya si Chinger, gagamutin. Ang lalaking ito, si Du Chen, tatay, nanay, ngayon, pumunta ako sa pamilya Jiang para hanapin si Jiang Yanqing. Si Du Chen ay naglakas loob na hiyain ako sa publiko. Ang lalaking ito, siya'y lalong nagiging walang galang sa aming pamilya, Du. Ang ating Guan Yun ngayon ay isang pangunahing disipulo ni Guro Wo Yun. Ano ba ang akala ni Du Chen sa kanyang sarili? Sa totoo lang, ang buong bagay na ito tungkol kay Guro Wo Yun ay pawang kasinungalingan. Pawang. Ang mga matatandang ito sa Tianhai ay tumutulong lamang sa atin dahil si Guan Yun ay pangunahing disipulo ni Guro Wo Yun. Sila ay handang tumulong sa ating pamilya Du sa ngayon. Kung malaman nila na nagsisinungaling tayo tungkol dito, ang ating pamilya Du ay matatapos na. Tatay, ano ang dapat nating gawin? Bago ito malaman ng iba, kailangan mo munang makuha si Jiang Yanqing. Tama, eksakto. Kunin mo muna si Jiang Yanqing. Kapag nasa iyong kamay na ang Jiang Group, kahit malaman ng lahat na hindi ka pangunahing disipulo ni Guro Wo Yun, sino ang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano? Kapag dumating na ang oras na iyon, ang aming pamilyang Du ay talagang magiging masagana. Pero sa ngayon, si Jiang Yanqing ay lubos na nabighani sa Du Chen na iyon. Hindi man lang niya ako pinapansin. Kung gayon, aayusin na natin ito. Sige. Tatawagan ko si Jiang Yanqing ngayon. Papuntahin ko siya dito. Gagana ba iyon? Huwag kang mag-alala. Basta gagamitin natin si Du Chen bilang dahilan. Si Jiang Yanqing ay tiyak na darating. Tara, tagay na. Mr. Du, nandito ako para kunin ang mga gamit ni Du Chen. Tara, Yanqing. Tay, si Yanqing ay nagmaneho papunta rito. Hindi siya dapat uminom. Ito, Yanqing. Uminom ka ngang sa... Yanqing, gusto kong gamitin ang tasang ito ng tsaa para humingi ng tawad sa'yo. Nagkamali ako ngayon.
Kung hindi mo iinumin ang tsaa na ito, mabubuhay akong may pagkakasala sa natitira kong buhay. Tara, Mr. Du, nasaan ang mga gamit ni Du Chen? Ako. Bakit nahihilo ako? Du Guanyon, bitawan mo ako. Anong pinainom mo sa akin? Pampalambot ng loob, syempre. Yan, Ching. Pagkatapos ngayong gabi, magiging akin ka na. Bitawan mo ako. Aray. Aray, Jiang Yanqing. Ikaw na maliit. Hintayin mo lang. Babayaran mo ito. Apat. 2. Wala? Kung magpapasa ka. 4, 5, 6, 7, 8. Kumba? 4 na 2, 4 na magkakapareho. 4 na 2? Gusto mo ba o hindi? Du Chen? Yung villa ng mga Du. Dali! Sagipin mo ako, dali. Anong problema? Si Yanqing ay nilagyan ng droga ni Du Guanyon. Sinubukan siyang gahasain ni Du Guanyon. Kailangan ko siyang iligtas. Yanqing, hindi makakatulong ang malamig na shower. Ako na lang ang tumulong sa iyo. Umalis ka. Ikaw, halimaw ka. Umalis ka dito. Ang droga na ito. Bitawan mo. Kung hindi ka hihiga sa kama, baka mamatay ka. Kung hindi mo iinumin ang gamot na ito, maaari kang mamatay. Yanqing, huwag mag-alala, hindi sa panahon ko. Bitaw! Bitawan mo ako! Talagang nabubuhay ka sa iyong titulo bilang pinakamagandang babae sa Tianhai. Ito'y nagpapakati sa akin sa pagnanasa. Bitawan mo ako. Ikaw, bitawan mo ako. Sino tong asong tumatahol? Mahal, nandito ako para iligtas ka. Mahal, nandito ako para iligtas ka. Du Chen, sinira mo na naman ang mga plano ko. Du Chen, Mahal? Halika rito. Du Chen, halikan mo ako. anong uri ng tsaa ito? Ginoong Du. Dahong pao mula sa Wei Mountain. Ang tsaa na ito ay nagkakahalaga ng 70,000 dolyar bawat libra. Sino ang nag-utos sa iyo na gamitin ang ganoong kamahal na tsaa? Palitan mo. Opo. Hoy, teka. Ihain ito sa mga CEO na may halagang lampas 100 milyon. Gamitin natin itong tsaa sa halip. Para sa mga may net worth na medyo mababa, yung mga nagkakahalaga ng 10-10 milyon, regular na green tea, ay okay.
At para sa mga hindi nagkakahalaga ng 10-10 milyon, Para sa kanila, Mixue Bingcheng Lemonade. naiintindihan. Hoy, sandali. Mixue Ice City Lemonade. Opo. Hoy, tigil! Libre yan. Bobo ka ba? Sino man na, wala pang 10 milyon tubig gripo lang ang makukuha. Uwa. Hoy, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. Ganyan dapat. Ito ang tamang paraan para kumilos ang mga miyembro ng pamilya Du. Ang lahat ng walang kwentang gastos dati ay isang kahihiyan. Tay, linawin ko sa'yo. Sa piging ng pag-aaral ngayon, kailangan mo akong suportahan. Hindi lang tayo kikita mula sa mga CEO, kundi pipilitin nating pakasalan si Jiang Yanqing. Hihi. Gagawin nating si Du Chen mawalan ng lahat. Sinabi ko sa'yo, ang aking piging ng pag-aaral ay bawal para sa sayo. Tayon, nakita mo? Hindi kanya papapasukin. Tayon, hindi kanya papasukin. Dumating na ba si Master Woyu na Divine Physician? Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Hindi ka welcome dito. Du Guanyun, iwasan mo ang iyong tono. Jiang Yanqing. Noong nakaraan, ako ay lubos na umiibig sa'yo. Ngunit lubos kang naakit kay Du Chen. Lubos na nahumaling. Hindi mo ako binigyan ng kahit na isip. Ngayon, ako ay ang pangunahing alagad ni Master Woyun na Divine Physician. Ayaw mo bang gumaling ang iyong sakit? Ganon ba? Master Woyun na Divine Physician. Kailan siya darating? Pagdating ni Master Woyun, ipapaliwanag ko ang lahat. Hindi na kailangan iyon. Yanqing, alam ng aking master, si Master Woyun na Divine Physician. Pagdating ng panahon, ipapagawa ko sa aking master. Makiusap kay Master Woyun. Darating siya para gamutin ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Si, Du Chen. Tatanggap ba ito? Du Guanyun ay ang pangunahing alagad ni Master Woyun na Divine Physician. Lola, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na may mangyari kay Yanqing. Si, Lahat. Ngayon ay ang aking apprenticeship banquet ni Du Guanyun. Bago magsimula ang banquet, nakatanggap na ako ng balita na ang aking Grandmaster na si Woyun Shenyi ay darating. Ang mga kalsada sa malaking lungsod na ito, bakit ang hirap hanapin? Nawala na naman ako. Ang mga dumating sa apprenticeship banquet ngayon ay lahat ng aking mga kaibigan ni Du Guanyun. Maliban kay Du Chen. Noong araw, ang aking ama si Du Jinyu at ang aking ina na si Liang Qian ay lubos na nagmamahalan. Ngunit, Ang ina ni Du Chen. inagaw siya at pinilit ang aking ama na magpakasal. Naging sanhina ang aming pamilya ay nagkahiwalay ng buong 5 taon. Du Guanyun malinaw, ang iyong ina ang maninira ng tahanan. Kung patuloy kang magsasalita ng kalokohan, sasapakin kita. Ngayon, Du Chen sumunod din inagaw ang aking engagement at pinakasalan si Jiang Yanqing kapalit ko. Ngayon, Du Chen, sumusunod sa kanyang mga yapak. Ninakaw niya ang aking kasal. At pinakasalan si Jiang Yanqing sa halip ko. Du Guanyun, binabaluktot mo ang katotohanan. Anong maganda ang naidudulot niyan sa iyo? Jiang Yanqing, si Du Chen ay binulag ka. Hindi kita sinisisi. Iwalayan mo na lang siya at pakasalan mo ako. Pagkatapos, ipapakita ko kay Master Woyun ang banal na manggagamot-gamutin ka. Paano kung ganun? Du Chen, huwag mong kalimutan. Ako ngayon ay ang pinakamataas na alagad ni Master Woyun na banal na manggagamot. Kung maglakas loob kang kumilos ng walang ingat muli, sasabihin ko sa aking Grandmaster at tiyakin na hindi niya talaga gagamutin si Jiang Yanqing. Ang aking Grandmaster, Master Woyun na banal na manggagamot.
Nagpapagaling ng may sakit at nagliligtas ng buhay. Ngunit hindi niya ito magagawa ng libre. Upang iligtas ka, mamumuhunan ka sa Du Group. Upang iligtas si Jiang Yanqing, dapat niyang ibigay ang buong pamilyang Jiang bilang kanyang dote at pakasalan ako. Si Du Guanyun, makatarungan yan, hindi ba? Oo, walang problema. Gagawin namin ang anumang sabihin ni Young Master Do. Oo, tama yan. Mayroon bang iba pang tumututol? Mayroon akong pagtutol. Mayroon pa bang ibang tutol? Mayroon akong tutol. Guro, nakolekta mo na ba lahat ng mga halamang gamot? Magaling. Ngayon, ang kailangan lang natin ay Woyun Shenyi, ang daang taong Spring Silkworm, at ang August Snow. Ubo. Ikaw siguro ang bata mula sa pamilyang Du, tama? Narinig ko lang na ginagawa mo si Jiang Yanqing, hiwalayan ang alaga ko, at pakasalan ka. Mr. Kwan, ang aking Grandmaster, Woyun Shenyi, siya. Dumating na ba ang matandang master? Woyun Shenyi ay dumating na. Nasaan na ang aking Grandmaster ngayon? Ako si Woyun Shenyi. Guro, Kailan ka naging Woyun Shenyi? Aaminin ko na. Ako si Woyun Shenyi. Ang taong nasa tabi ko ay ang batang alaga ko, Du Chen. Magpapakatotoo na ako. Ako ang Cloud Resting Miracle Physician. Ang katabi ko ay ang bata kong apprentice, Du Chen. Du Chen? Matanda, hindi mo pwedeng sabihin iyan at asahan mong maniniwala kami sa iyo. Paano mo mapapatunayan? Oo, paano mo mapapatunayan? Oh, naiintindihan ko na. Ikaw at si Du Chen ay magkasabwat. Sinusubukan mo kaming lokohin, sinungaling. Patunay? Sige. Ang mga lantang bulaklak ay namumulaklak muli. Ang patay na kahoy ay muling sumalubong sa tagsibol. Sapat na ba ito bilang patunay? Guro Woyun, pasensya na. Hindi kita nakilala. Ako, hindi ko alam na ikaw ay Guro Woyun. Ay, lumayo ka. Hindi ako ang iyong lolo guro. Sa ilalim ni Guro Woyun, sino mang alagad na maaaring tumanggap ng mga estudyante ay may ganitong palawit. Magpusta tayo. Uy, Lolo Guro. Ikaw talaga ang aking Lolo Guro. Tingnan mo ang palawit na ito. Ang palawit na ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Hanggat mayroon akong palawit na ito. Ako ay kanyang alagad, iyong apo na alagad. hindi ba iyon ang aking palawit? Ibalik mo. Ibinigay sa akin ito ng aking guro. Lolo Guro, tingnan mo. Talagang ako ang iyong apo na alagad. Ang palawit ay tunay. Guro, Totoo ang jade pendant na ito. guro, Ninakaw mo ang jade pendant ng alagad ko. Ang laking kasinungalingan. Gusto kong makita kung paano mo ito ipapaliwanag. Hehe. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sa iyo ba itong jade pendant? Ibinigay ba ito sa iyo ng iyong guro? Gusto kong magtanong. Sino ang iyong guro? Ang aking guro. Itong jade pendant ko ay kinuha mula kay Du Chen. Paano ako magkakaroon ng guro? Ngunit dahil si Woyun Shenyi ay nagtatanong ng ganito, ipinapakita nito na handa siya na maniwala sa akin. akin itong jade pendant. Wala siyang guro. Kalokohan. Nagsisinungaling ka. Tigilan mo ang paninirang puri sa akin dito. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sino ang iyong guro? Nagets ko. Si Woyun Shenyi ay maraming alagad. Kailangan ko lang pangalanan ng isa. Ang pinakamalayo mula sa Tianhai. Ang pinakamisteryosong alagad. Kung gayon, malilinlang ko ang lahat. Ang aking guro ay si Xiao Yisheng. Xiao Chen. Um, Alam mo ba? Si Xiao Yisheng. Sino siya? Chen, Alam mo ba kung sino ang Little Medical Saint?
Sabi mo ang master mo ay ang Little Medical Saint. Alam ba niya iyon? Siguradong alam niya. Chen, Sabi niya siya, alam ba iyon? Ah, Master? Hindi ba niya sinabi na ang master niya ay ang Little Medical Saint? Ang Little Medical Saint ay, aling nakatatandang kapatid? Naku, ang tanga kong alagad. Ikaw ang Little Medical Saint. Imposible. Kung alam mo itong mangyayari, bakit mo ginawa? Nine Heaven Divine Palm. Sinampal si Du Guanyin. Ginagamit ang pangalan ng iba. Nagpapanggap na perlas ang mata ng isda. Ikalawang sampal, Liang Qian, isang ibon na sumasakop sa pugad ng kalapati. Ninakaw ang pagmamahal ng iba. Asawa ko. Ikatlong sampal, Du Jinyu. Nagsimula ng problema at iniwan. Hindi karapat-dapat maging asawa. Isa pang sampal para kay Du Jin Yu. Iniwan ang asawa at anak. Hindi karapat-dapat maging ama. Guro, ang galing mo. Ngayon, ako, Quan Zuen, gamit ang Woyun Divine Decree, tinatawag ko ang mundo na permanenteng iban ang Du Corporation. Tapos na. Tapos na ang lahat. Du Guanyin. Sinira mo ako. Tay, may pagkakataon pa tayo. May pagkakataon pa tayo. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Pagkakataon? Sino ang magbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon? Hindi pa ba sapat ang pinsalang nagawa mo? Ana, Tay, ako ang anak mo. Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong anak na katulad mo. Isa lang ang anak ko, at iyon ay si Du Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Ako ang iyong tunay na ama. Xiao Chen. Huwag kang lalapit kung isa pang hakbang. Sasaktan kita. Siya, ang iyong mga binti at sakit, gumaling na lahat ngayon. Sasabihin ko kay Lola ang magandang balitang ito. Hoy, huwag kang umalis. May mas importante akong gagawin. Ano iyon?